Amen. Praise God. Magandang umaga po sa ating lahat. And then, let's prepare ourselves po para sa Sunday Bites natin for this morning. Amen. Praise God. So, first Sunday po natin this December. Merry Christmas. Merry Christmas po sa lahat. Ayun. And bago tayo pumunta sa word natin, ayan, I will invite everyone to let's pray po muna bago po natin simulan yung ating Sunday Bibles. Ayan. Lord, Father God, maraming salamat po sa umagang ito at dinala mo kami dito, Lord, ng ligtas, O Lord, and sa mga pag-aaralan namin salita mo, Lord, sa umagang ito, ikaw siyang mahuna. Ikaw yung magbigay sa amin na revelation, O Lord, Father God, na pwede namin gamitin sa buhay namin, O Lord, na matututunan para harapin ang mga araw na susunod, O Lord. Kailangan din namin ito ngayong araw na to. And thank you, Lord, Father God, dahil bibigyan mo kami ng opportunity na mapag-aralan ng iyong salita ng malaya, O Lord, Father God. Kaya sa oras na ito, ikaw ang aming papurihan, ikaw ang aming madakila sa oras ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So, Merry Christmas po ulit. Ramdam niyo na po ba yung Christmas? May mga nangangaroling na ng mga bata. Nakakatuwa lang po isipin, no? Tapos, actually hindi. November 30 pa lang may nangangaroling na nagulat ako. Nagulat lang ako. Pero ayun, praise God. As for introduction po, ayun. So, yung title po, or yung theme po natin for this month is The Gift of Freedom. Amen. So, ang regalo daw ng kalayaan. Siyempre, galing kay Lord po. So, our title po for the Sunday Bibles is Appreciating God's Gift. Paano ba natin ina-appreciate yung regalo na to na binigay sa atin ni Lord? Pero bago tayo pumunta sa context na yon, ano nga ba ang regalo? So, ayon sa ating best friend na dictionary, ayon, sabi dito, a gift is a thing given willingly to someone without payment. So, it's a present. So, ang regalo, binibigay yan ng walang hinihinging kapalit. Ibibigay mo yan ng bukal sa iyong puso. Kasi regalo nga eh. Ano yung magandang example natin dyan na regalo na binigay sa atin ni Lord? Buhay. Yung buhay ng anak niya. Hindi naman niya sinabi doon na dahil iaalay ko ang buhay ng aking anak, iaalay niyo din yung buhay mo para sa akin. Wala namang ganon, di ba? Binigay niya lang. Binigay lang ni Lord yung anak niya kasi ganon niya tayo kamahal. And yun yung regalo na hindi natin matutumbasan talaga sa buhay natin. Amen! So, meron po tayong 4 na pointers dito sa gift. Siyempre, gift. G-I-F-T. So, kapag gift, we are considering it as good. Amen. So, bakit good ang gift na yon? Kasi everything that comes from the Lord is good. Walang ibibigay sa atin si Lord na pangit. Or walang ibibigay sa atin si Lord na masama. Lahat ng ibibless sa atin ni Lord, lahat ng regalo niya sa atin is maganda. Amen. Kaya nga po, di ba, lagi tayo papasalamat sa Panginoon na, Lord, maraming salamat. Kahit sino sa mga simpleng bagay lang na, Lord, maraming salamat kasi ginising mo pa ako ngayon. Meron pa akong mission na gagawin ngayong araw na to. Because that is the gift of life na binibigay sa atin ni Lord. Amen. And at the same time, ayun nga, going back doon sa natin team ngayon na gift of freedom. Lahat naman tayo po malaya. Amen. Lahat tayo, meron tayong freedom na mag-decide kung anong gagawin natin sa buhay natin. Hindi naman tayo dinidiktahan ng Panginoon kung ano yung dapat nating lakarin. Tinuturuan niya lang tayo. Pero nasa sa atin yun kung paano natin i-apply sa buhay natin. Amen? Kaya nga sinasabi dito na the gift of the Lord is good. Ang gusto ni Lord, kapag na-receive natin yung good gift na yon, gagamitin natin siya sa kabutihan, syempre. Alam, bigyan tayo ni Lord ng regalo, tapos gagamitin natin sa kasamaan. Ang pangit naman nun, di ba? Kaya nga, everything that comes from the Lord is good, especially yung mga gift niya. Amen! So, for our second pointer, letter I. Ayan, etong word na to, sige, inclusive.
Ano ba yung ibig sabihin ng inclusive? Ibig sabihin, you belong. Binibigyan ka ni Lord ng gift kasi you belong to His kingdom. You belong to Him. Yung sense of belongingness kasi nandoon na mahal ako ni Lord kasi binibigyan niya ako ng regalo. Kahit nga minsan akala natin na hindi naman ako binibigyan ni Lord ng regalo. Pero hindi po natin napapansin na yung everyday na pamumuhay natin, yung everyday na pinoprovide sa atin ni Lord, that's already a gift. Amen? Kaya nga ini-include tayo lagi ni Lord doon sa blessing na yon, sa favor na yon. Amen? Kasi ganon kabuti ang Panginoon na pinagsisibihan natin. Wala siyang ini-exclude. Tayo lang talaga yung minsan na, ayun na, bigay na nga ng bigay si Lord ng blessing sa'yo, bigay na si Lord ng gift sa'yo, pero parang, tayo na lang talaga yung, okay, hindi natin napapansin na, galing pala kay Lord yun. Amen. Hindi lang natin na-appreciate minsan. Kaya we need to appreciate the gift that comes from the Lord. Yan. Para mas makita natin talaga kung paano tayo pinibless ng Panginoon sa buhay natin. Amen. And at the same time, our third pointer is, it is free. Yun yung lagi nating tatandaan na yung regalo na nanggagaling sa Panginoon is libre. Walang hinihingi ng kapalit. Kasi baka isipin po natin na ay hindi, binless ako ni Lord kaya attend ako ng church. Binless ako ni Lord kaya gagawin ko yung mga inuutos niya. Binless ako ni Lord kaya susundin ko yung commandment. No, it's not that. Kasi nasaan yung freedom doon? Nasaan yung free will natin kung gano'n yung magiging mindset natin bilang mga Kristiyano? Kaya nga, di ba, it is free. And at the same time, freedom nga eh. Pinag-usapan natin yung freedom. We have the right talaga na binigay ni Lord na to decide kung paano natin gagamitin yung mga gifts niya na binigay sa atin. Kaya wag natin isipin na binibigay sa atin yan ni Lord para isumbat sa atin na sabi ko nung binigay sa iyo anak ka, bakit wala kang binabalik sa akin? No, hindi ganun yung Panginoon na pinagsisimpihan natin. Amen. It is on our own discretion kung paano natin ibabalik sa Panginoon yung mga blessings na pinaprovide niya sa atin, pinaprovide niya sa family natin, yung protection, kung ano man yan. Lahat yan, libre binibigay ng Panginoon. Kaya huwag natin iisipin na may nire-require lagi sa atin si Lord. Na pag binigay ko to, dapat ibalik ko sa akin na. Hindi ganun si Lord. Amen? And at the same time, yan, our last pointer is the gift from the Lord is true. Totoo. Amen? Naniniwala po ba tayo na kapag binless tayo ng Lord, totoo talaga yung blessing na yan? Amen. Amen? Kasi, alam mo yun na through the gift of the Lord, ayun, nagiging living testimony natin yan na praise God, ganon, sa buhay ni sister, ganon, or kaya praise God sa provision ni Lord sa amin na hindi niya kami pinapabayaan. Kasi doon mo makikita na tunay talaga yung regalo na binibigay ng Panginoon sa buhay natin. Amen na? Hindi siya ibibigay ng Panginoon nga ng merong ibang motive. Ayan kasi, ayan, sige, let's put it in an example dito sa mundo. Sino na dito yung na-experience po sa mga kananayan natin, sa mga katatayan natin, or kahit sa mga kabataan. Sino dito yung naka-experience na binigyan ka ng regalo kasi nag-expect sila ng regalo pabalik? Wala sa sagot, ayaw ata mag-share. Ayan, so ayan. Ibig sabihin, hindi yun true gift. Kasi dapat ang gift daw is willingly mo pinibigay na walang bayad, walang hinihinging kapalit. Kasi gift nga paano naging gift yun kung binigyan ko kayo tapos bigyan nyo din ako? Parang nagsumbatan na lang pala kayo, nawawala yung essence of giving, di ba? So, next party. Next party na yun. So parang na-experience nyo ba yun na, sige, bibigay ko tong na to, gift na to, balik mo na lang sa akin ng cash. Gcash mo na lang. Kaya transfer mo na lang sa bank ko. Ano yun? Sayang ganun. Gift ba talaga to? Parang binentahan lang ako ng regalo na to. Di ba? So, si Lord hindi ganon. True yung gift niya. Totoo. At walang hinihinging kapalit. Amen. And, though, ayun nga po, medyo mabilis ang ating Sunday bites. Ayun.
let's recap lang na the gift that comes from the Lord is good. Mabuti to, inclusive, lahat tayo included dito. Hindi porket, anong tawag dito? Etong sa second part na to, huwag po natin isipin na porket wala sa church, o kaya nasa labas lang sila, ano. No, the Lord is including everyone, lahat tayo. Kasi ganun tayo kamahal, equally ni Lord. Kahit nasa palot pa tayo ng mundo, ganun niya tayo kamahal bilang mga, yun nga, anak niya. And at the same time yun, mabuti, ini-include tayo lahat ni Lord, libre, free, yung gift ni Lord, walang bayad, and at the same time, totoo, walang hinihingi kapalit. Amen? Yun po yung tandaan natin. Kaya let's appreciate yung mga regalo na nanggagaling kay Lord. Especially the gift of freedom. Kasi ayun nga po na malaya tayong mag-decide sa buhay natin. Hindi naman tayo piniperso ng Panginoon. Kaya let's appreciate na, ayun nga, Lord, His blessing comes from you and you only. And for our conclusion nga po, ayan, para maprotektahan din po natin yung blessing natin from the Lord and at the same time na pinupour out niya sa family natin, let us not abuse the gift of the Lord that it may become corrupted. Siyempre, ayaw naman po natin yun, no? Na regalo na nga ni Lord, blessing na nga siya, tapos gagawin pa natin corrupted. Instead na maging blessing siya, all throughout the generation, magiging curse pa siya kasi hindi natin ginamit ng maayos. So, we need to take responsibility din po doon sa blessing na binibigay ng Panginoon. Kasi, ayun nga, hindi tayo kinokontrol ng Panginoon sa buhay natin. It is on our own freedom that we decide kung paano natin pangahawakan at kung paano natin gagamitin ng maayos yung regalo na gagaling sa ating Panginoon. Amen? And at the same time, let us always praise God for everything that we receive or happen to us. Alam niyo po yun na bless tayo ni Lord. Tapos napansin ng mga kapatiran natin, sabihin natin, parang praise God kasi pinrovide niya to. Praise God sa blessing ni Lord. Hindi, huwag natin isipin na, praise God kasi ang galing ko. Praise God kasi ano eh, diskarte ko yan eh. Yun, parang ano eh, matalino kasi ako kaya ano, yan, no. Let's always bring all the glory back to the Lord. Kasi lahat ng meron tayo, it's from the Lord talaga eh. Kung matalino ka man, madiskarte ka man, may kaya ka, nakasurvive ka sa mundong ito, kaya mong manage yung emotions mo, or anything, kahit anong bagay man yan, sa lahat ng bagay na yan, si Lord talaga yung nagbibigay sa atin. Ayan. Kaya wag po natin kakalimutan na ibalik kay Lord lahat ng papuri, ibigay lahat, ibalik lahat kay Lord ng pasasalamat sa kabutihan niya sa buhay po natin lahat. Amen? And that is the gift of freedom na gustong ibigay sa atin ng Panginoon ngayon sa umagang ito and sa buhay natin in entirety. Ayun, kaya sa umaga po ito, I invite everyone po na let's pray again and to prepare ourselves for the service ritual this morning. Yes, Lord Father God, maraming salamat po sa umagang ito. Patuloy na Ikaw, O Lord Father God, mapupurihan at mapasalamatan namin sa pagiging tapat mo, O Lord, sa pagiging totoo mo, sa kadakilaan mo, O Lord, sa pagbibigay sa amin at pag-provide ng mga blessings, O Lord. Deserve man namin o hindi, yun, O Lord, patuloy na pinupur out mo pa rin yun. And maraming salamat dahil hindi ka talaga nagkukulang sa buhay namin. Despite, O Lord, meron talaga kami pagdadaanan. Hirap, O Lord, pero I know, O Lord, na Ikaw naman yung mag-intervene doon lagi. Ikaw yung magbibigay sa amin ng comfort, Ikaw yung magbibigay sa amin ng peace, O Lord, na kakayanin lahat. Kasi nandyan ka nga at handa kang tulungan kami sa lahat ng pagkakataon at sa lahat ng oras. Kaya right now, Lord Father God, turuan mo kami, O Lord, turuan mo ang aming puso't isipan na ma-appreciate yung mga regalo na nanggagaling sa'yo, na hindi mo to binibigay sa amin dahil may hinihingi ng kapalit. Pagkus, O Lord, binibigay mo to sa aming lahat dahil mahal mo kami bilang mga anak mo, Lord Father God. At yun ang tumatak sa puso't isipan namin, O Lord Father God. Para patuloy lang na lakaran namin yung path na nilatag mo sa amin, O Lord, na magawa namin yung dapat namin gawin dito sa mundo nito, yung mission na pinapagawa mo sa amin, O Lord. Kaya, right at this moment, O Lord, we thank you, we glorify you, O Lord,
in all the things that you are doing in our life, O Lord. Dahil walang ibang pwedeng maitaas kundi ang pangalan mo lang sa oras na to, Lord. Kaya at this moment, O Lord, prepare our hearts, prepare our minds, O Lord, Father God, and ayun, hayaan mo na may tumatak na aral sa umagang ito, sa yung mga salita na binahagi sa umagang ito. And right now, Lord, Father God, we give you all back the glory, the honor, the highest praise and adoration. In Jesus' name we pray. Amen. God bless you.